I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys. Ayan si Congressman De Lima, nagsampa ng kaso laban dito sa 18 na ex-marino na sinasabi. Kasi nga dinawat yata ang pangalan ni Congressman De Lima na ay siya ay tumanggap ng malitang pera. Natatawa ka talaga dito sa mga ex-marino net. Lahat na lang, no? Lahat talaga. Dinadawit. Lahat ng kalaban ng Duterte, dinadawit talaga nila. Bakit kanyo? Ay sabi dito guys, hindi ko napapayagan sila na sirain na naman ang aking pagkatao, aking pangalan. Ayan, pahayag ni Congressman De Lima sa paghain ng cyber libel complaint laban kay Attorney Libby Baligod at sa ex-marine na NBI ngayong Lunes ng umaga. Ala. Today is March 9, 2026. Pakinggan nyo guys yung sinasabi niya para kompleto detalyado. Sabi ng ABS-CBN. Yes. Ma'am, can we just ask one question lang po? Why are you here in the NBI, at the We NBI? are here to file. I'm with Father Flavio Villanueva and assisted by our counsel, Okay. Attorney Dino De Leon. We are here to file a complaint for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marines and also against Attorney Levy Baligod. Okay. Doon sa kanilang kasinungalingan, doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay, doon sa 18 na in-execute supposedly ng 18 alleged ex-Marines, and then yung mga inulit, yung mga kasinungalingan ni Attorney Levy Baligod din sa various interviews. It's very clear to me that these are being done, yung pagsusulat ng kasinungalingan about me, receiving money, whether in a suitcase or in a paper bag or whatever container, is to besmirch my reputation and smear my name. Dati na nilang ginawa yan, yung paninira sa akin, yung inanuhan ako ng anong mga kwentong, mga pawang kasinungalingan. And then inuulit na naman nila. So, not again. Hindi ko na po papayagan sila. Masirain na naman, o pagsisiraan ang aking pagkatao, ang aking pangalan, sa kung anumang mga agenda meron sila. So they must pay for that. Okay, ma'am. See guys, napanood nyo yun. Tama naman siya. Alam din po natin kung paano ito guys, siniraan siya ni Digong, no? Na ipinakulong talaga na ang palabas siya daw ang nagkaroon nga yung kabit niya daw yung driver, 'di ba? Na panood nyo yun, tapos nagpalabas ng video na namalaswa. Tingnan nyo kung gaano siniraan yung buong pagkatao niya nung panahon na yun at nakulong pa. Without without sa dumaan sa due process, wala basta kinulong lang na tumanggap daw siya ng pera galing sa kontrabando nung panahon na yun. 'Di ba? So nakakasakit ng damdamin talaga 'yun. 'Di ba? Ang yun, kumbaga ang laki nung kahihiyan na ginawa ng Duterte administration ng panahon niya. Biro mo guys 7 years na nagtiis sa kulungan. Na walang sapat na dahilan, nagawa-gawang istoryahe. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Hindi na tayo magtataka kung bakit itong mga side nila panay ang paninira sa kasalukuyang administrasyon, because guys sanay na sanay sila diyan, gawain nila, 'di ba? Remember yung mga 18 ex-marine na yun po ay mga bodyguard. Pakita ko sa iyo mamaya. So ayan mga kababayan, ang sinabi ni Congressman De Lima, ayaw niya masira ang reputation niya na naman, na ayaw niyang sisirain pa nila, 'di ba? Guys, I'm not De Lima fans or followers, kasi alam natin kumbaga liberal to, dilawan siya, no?
Pero, yung gawaan mo ng istorya, yung isang tao na walang sapat na ebidensya, 'di ba? Napaka-unfair naman bilang babae. Sobra ang pagpapahiya nila dito, no? Kay Congressman De Lima nung panahon na yun. But I'm glad that the new administration, si Pangulong Marcos Jr., very open na sa lahat na ma-reopen ang lahat ng kaso para nang sa ganun, malaman ang buong katotohanan kung sila ba ay nagkakasala. In fairness naman talaga kay dating Senador De Lima na nagpasalamat sa Marcos administration. Kasi ang batas sa Pilipinas talagang kumbaga na nagkaroon na ng pulso. Nagpapangsyon na. No? Hindi lang yan guys, ang nagsampa ng kaso laban doon sa 18. Eto pa, mga kababayan. Yan po si Bucor Chief Katapang. Pati siya dinamay ha. Sabi ko sa inyo guys. Kaya napaghalata itong mga ex-marine na ito eh. Sabi dito mga kababayan, ayan o. 1 hour ago, March, tawag dito, 9, 2026, nagsampa si Bureau of Correction, Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ng kasong perjury at cyber libel laban sa 18 individual na nagpapakilalang dating membro ng Marines. Goes. Grabe guys. Bucor Chief nagsampa na rin ng kasong perjury cyber libel versus 18 ex-Marine. Bakit? Di ba, mga kababayan? Hindi ba kayo nagugulat sa mga pinagagawa nitong mga ex-Marine na ito? Kung sino-sino na lang pinagbibintangan. Ayan. Kailangan managot talaga sila sa korte. Sure yan. Pag na-cross-examine tong mga to, itong 18 Marines na ito, sigurado yan, may paglalagyan talaga sila. Ayan. Nakita nyo yan? Yan si Attorney Baligod. Oh my goodness, guys. To short lang to ha. Sabi dito, ito yung pinaka-bottom line lang talaga. Ang punto dito is, the National Bureau of Investigation, which is ang NBI, has issued subpoenas to lawyer Libito Baligod and several others individuals directing them to appear at a hearing on March 12 as part of an ongoing investigation into alleging involving billions of pesos in supposed flood control kickbacks. Yan. Diba? Ayan o. Wow. Order Baligod others to appear on March 12 prove over cash delivery claims. Yan yun nga, 'di ba? Yung mga 18 Marines na hinarap nila, na kuno sila po alam nila at sila ang nag-deliver daw ng malita sa mga bahay-bahay na mga taong binabanggit nila. Kasama na dyan si De Lima. Kasama na si Chief Bucor Katapang. Hindi lang yan guys. Kasama kamo si Senator Soto. Na kung saan si Senator Soto kapapanalo niya lang nung 2025. Paano nangyari yun na tumanggap siyang ganun ka yung mga malita 5 luggage. Wow. Alam nyo naman kung ano ang sinabi ni Senator Soto na meron tayong video dyan. Biro niyo yun? Oh my goodness. Hindi lang yan guys. Ito po ni Senator Lacson dito guys ha. Sabi dito ng GMU. Sabi po guys ni Senator Lacson dito. To guys, maganda yung kanyang sinabi. Senate President Pro Tempore and Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson on Saturday said individuals should avoid citing numbers they cannot defend with reasonable probabilities. He warned that such a claim would fail the test of believability, citing as an example the allegation by 18 supposed former Marines of 805 billion cash delivery. Biro nyo yun mga kababayan. Nako, mahihirapan sila dito. Diba? Kailangan panindigan nila yon. Dahil kung hindi, malalagay sila sa alanganin. Hindi, totoo yun. Delikado talaga sila dyan, mga kababayan. Diba? Sabi pa dito, tingnan nyo yung sinabi niya. Ito lang ang pinaka punto dito.
O, sabi ni Senator Lacson. Lacson, 2 ex-Marines. Don't talk numbers if you can't compute the truth. Oh. Yun ang malala dito. Ha? Pag hindi nila guys masagot sa bawat cross-examine sa kanila, even sa NBI or sa DOJ, delikado sila talaga. Mayroong behind na sa likuran nila. Well, siguro no, kahit sabihin mo na maganda ang pagbibrief nila sa kanila, yung 18 na yan, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Maniwala kayo mga kababayan. Sino nga ba itong mga 18 Marines na ito? Mayroon akong video na in-upload sa inyo, 'di ba? Naalala niyo yung bodyguard ni Sara na kumbaga hinaharangan ang mga tao. Nawala namang tao. Pero yung mga yun din pala yung mga ex-marino. Hindi kayo naloka. Sabi dito guys. Tingnan nyo dito. Nakita nyo yan? Yan. Tingnan yung mga t-shirt nila. Same doon sa 18 Marino, di ba? Oh. Sabi sa inyo guys. Sila yun. Oh. Yan yung mga bodyguard ni Sara. Oh. Nawala naman katao-tao. Hinaharang nila. Wala naman dudumog kay Sara Duterte. Tingnan nyo. Yan yung mga 18 Marines. Sa t-shirt lang obvious na obvious, di ba? Kaya minsan masasabi natin ang galing talaga nila gumawa ng istorya. Di ba? Sa panahon ngayon, nawi-witness din natin sino ba ang mga tao na ito na nanggugulo sa Marcos administration. Kitang-kita naman siguro natin kung sino yung nagsasabi na BBM resign doon sa Liwasang Bonifacio. Di ba sila yan? Yung mga DDS. Na matatawa ka dito sa itong mga to. Wala naman katao-tao, hinarangan. Hindi kayo naloka. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates, kaya abangan po natin yung pagsampa nila ng kaso. Ano ang magiging resulta. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes guys. Bye everyone.